Papunta sa impyerno! Kitang-kita ang pag-aalala kay Miguelito. Para sa kanya, pabigat ng pabigat ang mga nangyayari at pakiramdam niya ay unti-unti na silang nilulunod ng mga iskandalo. Hindi na raw niya alam kung paano sila makakaligtas ng hindi tuluyang nadadamay. Agad namang sumagot si Roberto. Para sa kanya, may isang solusyon lang. Bayaran ang sino mang kailangang bayaran. Hanggat may pera, may paraan para manatiling nakatayo at hindi tuluyang bumagsak. Dumating ang ilang dating taga-suporta ng mga gerero at dumiretso kina Kapitan at Tindeng. Aminado silang iniwan na nila ang kampo ng mga gerero at nais na nilang pumunta sa tamang panig. Ngunit hindi agad nagtiwala si Tindeng. Para sa kanya, hindi sapat ang salita. Kailangan nilang patunayan ang kanilang desisyon. Sumama sa puwersa, lumaban, at ipakita na handa silang ipagtanggol ang Maynila at gawin ang tama, kahit may kapalit. Sa presinto ni Rigor, dagsa ang mga tao at media. Isang matapang na reporter ang sumigaw at humingi ng pahayag. Diretsahan niyang tinanong kung sangkot ba ang mga gerero sa pagkamatay ng mga Mondragon. Mabilis na itinanggi ni Rigor ang paratang. Ngunit hindi umatras ang reporter. Iginiit niyang baka tauhan mismo ni Rigor ang nasasangkot. Uminit ang ulo ni Rigor. Pinatigil niya ang reporter at mariing binalaan na huwag nang mangialam sa usapin ng mga gerero. Sa kampo ni Tanggol at Punggay, biglang sumiklab ang kaguluhan. Hindi pa man natatanggal ni Tanggol ang gapos ni Punggay ay dumating si Rocky Boy. Agad silang nagharap. Walang salita, puro galit. Tinulak ni Tanggol si Rocky Boy, handang tapusin ang lahat ng gulong siya mismo ang nagsimula. Sa gitna ng tensyon, nagsalita si Punggay. Sa dami ng hirap at sakit na dinanas nila, para sa kanya, dapat nang matapos ang lahat at mawala na si Rocky Boy. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng laban. Nakahanap ng pagkakataon si Rocky Boy at sinuntok si Tanggol ng buong lakas. Bumagsak si Tanggol sa sahig. Para kay Rocky Boy, ito na ang sandali ng paghihiganti. Ipinangako niyang dadalhin niya si Tanggol sa impyerno at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito lubusang pinababagsak. Walang pag-aatubili, dinampot ni Rocky Boy ang chainsaw at pinaandar ito. Umalingaw-ngaw ang ingay habang papalapit siya kay Tanggol. Para sa kanya, kulang pa ang lahat ng sakit bilang ganti sa sinapit ng kanyang mga magulang. Ngunit sa isang iglap, nakabawi si Tanggol. Mabilis siyang bumangon at nakakita ng bakal sa paligid. Buong lakas niyang isinalag ang bakal sa paparating na chainsaw. Nagkiskisa ng bakal at talim, isang saglit na pahinga sa gitna ng laban, habang kapwa nila alam na iisa lang ang lalabas na buhay. Habang unti-unting nalulunod ang kampo ng mga gerero sa iskandalo at takot, malinaw ang pagkakahati ng mundo, ang mga umaasang masasalba ng pera at impluensya, at ang mga handang ipaglaban ang tama kahit may kapalit. Sa gitna ng lumalakas na boses ng taumbayan at pagbagsak ng tiwala sa autoridad, nagsisimula ng gumuho ang mga matagal ng makapangyarihan. Samantala, sa personal na laban ni Tanggol at Rocky Boy, sumabog ang matagal na kinimkim na galit at paghihiganti. Hindi na ito basta sagupaan ng lakas. Isa na itong labanan ng prinsipyo at paghihiganti kung saan malinaw na iisa lamang ang maaaring manaig. Ang susunod na sandali ang magpapasya kung sino ang mananatiling nakatayo at sino ang tuluyang babagsak. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.